Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Paiigtingin ng bansang Australian Defence Cooperation nito sa Pilipinas ngayong taon. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na mag-operate mula sa sarili nitong mga base militar at tumulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng sandatahang lakas. Magbibigay din ng Australia ng mga teknolohiya upang mapataas ang kakayahan ng bansa na matukoy at maunawaan ang mga nangyayari at posibleng banta sa karagatan. Giit ng Australia, mahalaga ang mga hakbang na ito bilang tugon sa mga nakababahalang kilos ng China sa West Philippine Sea, kung saan nasa 95% ng kalakalan sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay dinaraan sa karagatan. Patuloy ding isusulong ng Australia ang posisyon ng Pilipinas sa freedom of navigation. Umaasa rin ito na makabubuo ng isang matibay at dekalidad na Code of Conduct sa South China Sea na nakaangkla at naaayon sa international law. There will continue to be maritime cooperative activities, and we continue to have conduct exercises, whether here or in Australia. Australia will be participating in Baikatan this year. Patuloy ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga coconut farmers sa bansa upang lumago ang kanilang kabuhayan. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Ayon sa palasyo, prioridad ng Pangulo na mapaangat ang industriya ng mga magniniyog sa bansa. Sa katunayan, nasa 21 LEDAC priority bills kasama ang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ang inaprubahan ng Pangulo. Binigyan din ng Pangulo na dapat tulungan ang coconut farmers dahil pangalawa ang bansa sa buong mundo na pinakamalaking exporter ng niyog. Noong 2024, nasa 14.77 million metric tons ng niyog ang iniluwas ng Pilipinas patungo sa iba't ibang bansa. Samantala, katatapos lang pirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education o DepEd at partner LGUs nito sa Malacanang ngayong umaga, February 11. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MOA signing sa pagitan ng DepEd at Provincial Government at LGUs para sa nationwide classroom building program. Sa naturang kasunduan, magtutulungan ng Education Department at mga lokal na pamahalaan para tugunan ang pagsasaayos ng mga eskwelahan at matugunan ang classroom shortage sa bansa. Sa pamamagitan nito, tinatayang nasa 4,000 bagong mga silid-aralan ang may tatayo sa iba't ibang panig ng bansa, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Formal din itong nagtatakda ng malinaw na papel sa DepEd at LGU sa paghahatid ng school infrastructure, gayon din ang pagtatakda ng mas organisadong pagkilos laban sa classroom backlog. 5 labi pa ng taon na recover ng mga diver ng Philippine Coast Guard mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan matapos nilang magsagawa ng underwater operations kahapon, February 10. Ayon sa PCG, aabot na sa 51 katao ang naitalang nasawi sa trahedya habang nasa 316 naman ang nakaligtas. Dagdag ng PCG, agad na dinala sa Zamboanga City Port ang 5 labi upang alamin ang pagkakakilanlan nito at para sa maayos na disposisyon. Sa isinagawang operasyon ng PCG Technical Diving Group, sinisid nila ang karagatang pinaglubugan ng barko na may lalim na 180 feet. Pagtitiyak ng PCG, patuloy nilang isasagawa ang underwater operations para sa iba pang nawawalang pasahero. Muling nakapagtala ang PHIVOLCS ng isang lava effusion o mahinang pagdaloy ng lava mula sa Bulkang Mayon nito lamang February 10 as of 10:18 p.m. Ayon sa PHIVOLCS, ika-30 na patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon kung saan muling nagbuga ang Mayon ng pyroclastic density currents o uson, gayon din ang pagbagsak ng mga bato. Nanatili ang Bulkang Mayon sa Alert Level 3. Mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.